milyang layo po ang nilakbay ng taong ito. And while he passes through a dark, desolate area, he was accosted by thieves and robbers and beat him, left him more dead than alive. Siya po ay nakasalubong ng magnanakaw. At ang lalaki pong ito'y pinahirapan hanggang tuluyang iwanan na hindi na buhay. In verse 31, meron pong lumapit. Tingnan po natin yung verse 31. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo, pare, na makita ang taong to'y nakahundusay, lumuwi siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Alam niyo, pag sinabing priest, he is a religious leader who knows everything about the law, about the religious rites. Soon after a priest came by saw the beaten man cross the road and passed by on the other side. Lumihis po siya. Hindi binigyan ng pansin yung nasaktang tao na dinaluhong ng mga magnanakaw. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. The following verse, in verse 32, now, the priest, the character of the priest, it's all about selfishness is the commanding force in human nature. Yun po yung binabanggit ko sa inyo. Kung narito ang isang pare, nakita yung binugbog at nasaktang tao. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Hindi binigyan ng pansin. Pare po ito. Religious leader. Itinangi sa isang panunungkulan pero nawalan ng kahabagan sa kapwa. And I call this very impartial portion of definition about selfishness is the commanding force in human nature. Ito yung nag-uutos sa isang tao na maging makasarili. Ito'y galing po ito sa espiritu ng kadiliman, evil. And evil is endemic in humankind. Evil is endemic in humankind. Ito yung human nature na kung saan simula ng tao ay malaglag dahil sa pagsuway at paggalaw ng kasalanan, pagsuway at paggawa ng kasalanan, nahiwalay sila doon. At mula noon ang tao ay gagawa na ng sariling pagpapasya mula sa kanilang kaisipan at sila'y sumailalim na ng pamamahala ng kadiliman. Hindi na ng liwanag. Men became separated when they disobeyed the stages of the law, living with their own, making their efforts force even for them to eat, to have shelters, to have clothing. At mula noon, ang tao'y maghihirap. Lahat ng darating sa loob ng kanyang katawan lupa, isusuot, kakainin ay magmumula sa kanyang sarili pag-hirap. But before, hindi sila naghirap. Yun ang tao eh. Kapag ikay nasa presensya at nasa ilalim ng panuntunan ng Diyos, kahit ganito ang nangyayari, hindi ka mababagabag, hindi ka magkakaroon ng kabulimihan sapagkat alam mo, yung Diyos mo, hindi ka iiwanan at hindi ka pababayaan. These are. And to give you some points of view, the verse 32 then follow. Nagkataon, dumaan din ang isang Levita. Pakinig po kayo ito. Very important person po ito. Ito ho yung, hindi ho ito yung person under investigation o person under monitoring. Ito po yung person na tinatawag. Dumating din ang isang Levita. Isang mahalagang nilikha ng Diyos ang mga Levita sapagkat dyan ay sa kanila na ipamamahala ang mahalagang gawain lalo na sa pagsamba sa Diyos. Verse 32, Levites folks who were the tribe of Levi. Now, proclaim this man at least looking, or while the priest did not even bother with that. Iba naman po ito eh. Dumaan din ang isang Levita, hindi katulad hunong pare, ni hindi man lang tinignan, lumihis ng daan at nagpatuloy at iniwan ng patay halos
ang tao. Dumaan dito ang isang Levita, ngunit nang makita niya ito, ang taong binugbog, lumahis din siya, at least tumingin. Hindi katulad doon ng priest, hindi man lang tumingin. Lumihis na, hindi pa tumingin. Ito ang maganda nitong Levites na to. Tumingin siya, tumingin lang ho. At lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Levites came by who also continued on his way without stopping. Hindi siya minto, tumingin lang at pagkatapos ay nagpatuloy. In verse 33, this is the body of this exhortation. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na padaan doon, nakita niya ang biktima at siya'y naawa. The Samaritan and the Jews normally were enemies. Hanggang sa ngayon, ang mga Hudyo at ang mga Samaritano, hanggang sa ngayon po ay hindi nagkakasundo, sila po ay laging ligsa, magkaaway, at hindi po sila friend, no, only neither best friend sa isa't isa. Sapagkat ang mga Samaritano ay walang paniniwala sa Diyos. Ang mga Samaritano at Samaritana ay sumasamba sa bundok ng Gerizim. Samantalang ang mga Hudyo ay nagdadala at sumasamba sa Diyos Espiritu Santo. They worship God in Spirit and in truth. Kaya kilala nila sa pamamagitan ng tinig ang mga Hudyong ito'y mayroon ng banal na pagkatakot at sumusunod sa magkaiba ang kanilang paniniwala. Presently, a Samaritan stopped because he cared about the man, took him to an inn and paid 2 days of his wages. Huminto ang Samaritanong ito at sabi, ngunit may isang Samaritanong naglakbay at napadoon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nakita niyo po ito? Pag sinabi niyong hindi anak ng Diyos po, tsak ito'y anak ng dilim. Narito ang isang anak ng dilim. Pagano? Hindi naniniwalang may Diyos. Ateista. Pero naroon ang sabi niya, nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Alam po ba ninyo? Huwag nating huhusgahan ng tao dahil sila'y masama. At minsan, ang masama ay ginagamit ng Diyos upang ikaw at ako ay makita ang isang katotohanan na ang Diyos kailanman ay hindi nagtatang. Ito ang hinahanap ng Diyos upang sila'y muling ibalik sa liwanag at sa palatuntunan ng Panginoon. They sent to the innkeeper to care for the dying man. Like people today, many are dying. People are in need of love. People need in helps. People are in need of helps. People are in need of love. Sa mga sandaling ito'y nais kong panawagang pansin sa mga nakikinig, nanonood ng pamamahayag ng mabuting balita. Ang tao ngayon ay nagnanais na makaranas ng pag-ibig. Ang tao ngayon nangangailangan ng habag at tulong. Kung ikay nagpapakilalang anak ng Diyos, at kung ikay ay isang mabuti itong panahon, hindi nito sinasakap ang taas ng kalalagayan ng buhay, mahirap at mayaman. People this time are in need of help and in need of love. Kailangan ng tao ang habag. Kailangan ng tao ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan ng tao ang tulong mo bilang ikaw ay mayroong kapwa. Love your God. Love one another. Love your neighbor as you love yourself. Ulitin ko, ang masakit sa kasaysayan ng kaganapan ngayong karanasan. Wala ko silang kapitbahay. Kanya-kanya hong buhayan. Yun yung sinasabi sa huling panahon, makasarili. May bigay sa salapi. May bigay sa kalayangan. Walang taros na kasiyahan. At hindi nagbibigay ng panahon sa mga bagay ng mga gawain ng Diyos. Clearly, 3 attitudes are obvious here. Attitudes that are prevalent. Nakikita niyo po ito Today as they were 2,000 years ago. The first one is the attitude of the robbers. What is thine is mine. Yung sayo, sa kanya. Yan ang ugali ng pagnanakaw. Hindi ito pagnanakaw ng kanyang sariling property, ari-arian.
Ang nanakawin nito, yung sayo, yun po yung naranasan. The three attitude is the one, it's the first one's the robber. What is thine is mine. It is a selfish outlook, animalistic at best. It is the feeling that says, you better get the person before he gets you. There is no compassion or humanity. Walang kahabagan. Walang kapwa-tao. Yung ugali nitong isang to, what is thine is mine. Kita niyo ugali ng mga makasarili. Kung ano yung sa'yo, ay sa akin. Kita niyo mga tao, ay sa'yo, ay sa akin. Hindi ho naghirap po yan, magnanakaw eh. Wala naman nung nanakawin yan, sa kanya sarili. Kaya narito yung ugali ng isang magnanakaw. What is thine is mine. It is a selfish outlook. Yung sayo ay sa akin. Isipin nyo, meron na siya. Aangkinin pa yung iba. Hindi mo ba makasarili ho yan? It is an animalistic at best. Ito po yung evil is endemic in humankind. Yung isip ng tao ay pinupulaan ng dyablo ng kaaway na gawing madilim upang hindi siya makagawa ng mabuti sa kapwa. And that is one of the attitude of the robber. The robbers, what is thine is mine. Sa Tagalog, kung ano yung sa'yo, sa akin. The second attitude, both the priests and the Levites. Pagsamahin na natin to. Both attitude, or the second attitude, both the priests and the Levites. Sabi niya, what is mine is mine. Nakita niyo po yung, naroon yung isang taong binugbog at mistulang iniwang patay. Dumaan po yung pari. Lumihis lang ho at nagpatuloy sa paglakad. Bakit? Hindi mo siya makikialam doon sa mga taong nabugbog at nasaktan. Dinaluhong. Kundi sabi niya, ang isip nitong dalawang to, yung priest at saka yung Levites, what is mine is mine. Hindi sila pwedeng manghimasok. Baka humadamay pa sila eh. Baka maimbestigahan at baka matanong pa sila ang may gawa. Yan yung ugali ng isang tao. What is mine is mine. Kaya ho yung Levita, tinignan naman, huminto, pero nagpatuloy sa paglakad. The priests and Levites are like this today. Who better help anyone? Pagkilala po sa kanilang kalalagayan at tao sa komunidad, mabubuti ho sila. At kung kumilos ay kagalang-galang, pero wala po silang panahon sa pagtulong sa kapwa. The priests and the Levites, what is mine is mine. Both of these men were respected by their community. They each had professional training. Pagka ikay naging abogado at naging pare at naging Levitiko, professional training meron po yan. Hindi ho ilalagay sa isang posisyon ng isang. At kung ito'y hindi kagalang-galang, they were men who respected by their community. They each had professional training. Actually, they were giving their lives in public service. Actually, meron pa nga po yun eh. Pagdating sa public service, makikita ho yan, tumutulong. Pero nasan ho yung tulong at habag at awa? Nung meron silang nakitang isang taong nakahundusay patungo sa Jerusalem hanggang Jericho. They didn't have time to help a man in need by the side of the road. Ang daming tao ngayon sa lansangan, kaibigan kapatid, kung minamasdan mo at nanonood ka ng palatunto ng maayong balita, the glad tidings, the good news, ang daming tao ngayon nasa lansangan, nakapila, at ang tanong na marami, asan? At saan? At sino-sino? Saan hahantong ang ganitong sigalot ng daigdig? Saan hahantong ang panahon ng pagkagutom at pagkauhaw sa mga bagay na kailangan ng katawan lupa? Tingnan natin ang Samaritano. The Samaritan
attitude is, what is mine is yours. Isipin niyo po, siya ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. And Jews and Samaritan normally enemies. Nakikita niyo po nung nauuhaw ang Panginoong Jesucristo sa aklat ni Juan, naiinom siya sa balon ni Jacob, at yung babaeng Samaritana, sino ka na nakikipag-isip sa akin na isang Hudyo? At ang sabi po ng banal na kasulatan, sino? Masdan po ninyo ang mga aral na ito. Mga magulang ko at kapatid, the Samaritan was the most unlikely candidate to help, but was the one who saved the life of the unfortunate traveler. Yung maglalakbay, ano po ang sabi rito? The Samaritan was the most unlikely candidate to help. Pag sinabi niyo pong sa Tagalog ito, yung Samaritano na hindi naniniwalang may Diyos, hindi po siya ugma na maging kandidato para tulungan ang taong nakahandusay. Hindi siya angkop na kandidato para maging mahabaging. The Samaritan was not the most unlikely candidate to help, but was the one who saved the life of the unfortunate travelers. Ito ang kandidatong hindi nagpadala ng kanyang candidacy. Ito ang kandidato na hindi naglagay ng stringer sa lansangan. Ito ang isang kandidato na hindi kumandidato, pero kandidato sa paggawa at tulong at mahabag sa tao. He is so candidate to help the man on the side road, and this is the Samaritan. Yung inaasahan ng Diyos na ang tao na mula sa natapos, pinag-aralan, mabuti, kagalang-galang na tumulong sa isang taong nakahandusay at mistulang patay. Isa lang ang tumulong at nagbigay ng pansin. Yung hindi pinapansin ng daigdig na ang taong Samaritan ito'y ginamit pa ng Diyos. The unfortunate traveler, hindi siya kandidato, pero kandidato sa pagtulong. Di ba natin papalakpakan ng Diyos dyan? Ako, natutuwa rin ito. Hindi siya kandidato, pero kandidato siya sa pagtulong. Ito yung isang bagay na aral. And what is your attitude this morning? What is our attitude this morning before God? And don't be guilty of asking this question. Kamusta ang pag-uugali mo sa kapwa? At kung meron ka nakitang taong nakahandusay, nakapila sa lansangan. I have met, maybe I can count him. And maybe you are listening today. I salute you. I salute you. Biro nyo, isang buong sahod ng taon ibinigay para sa bayan. Naunawaan niyo po ba ako? Na dapat ay sarilinin. Na dapat ay pampamilya. Na dapat ay bilhin. Kainin. Gustuin ang lahat ng bagay na ikabubuti ng kanyang pamilya, pero hindi niya inuna. And I salute you. Whoever you are, if you're listening, sinasaluduhan kita. Isang uri ng paghanga ang nais. Hindi mo inuna ang iyong sariling kapakanan, kundi ibinigay mo ang buong santaong sahod upang maging bahagi, makatulong sa kapwa ng mga taong nakahandusay na wala ng kinabukasan, lalo tigit sa pangangailangan ng katawan. There are heroes behind the curtains. I mean it. Nakatawagin ko to. Merong dapat kilalanin na sa likod ng kurtina, hindi sila nagpapakilala. We've been in the third time of giving alms and favor for the Lord's glory. Now we are now in the third shifting of giving foods and alms and helps those people who are in need. We don't have any job. We're just ministers of the word. But thank God, God can provide everything we need. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kundi may mga tao nagbigay ng kanilang tulong na hindi nais na maipahayag pat magpakilala kung sino at saan galing. Such surprise. First, the second, and the third, and the fourth time.
salute you, brother. Sinasalutuhan ko ang uri ng puso mo. Like Jesus Christ, when Jesus Christ saw every multitude, He felt grief, He felt compassion. Sa tuwing makikita ng Panginoong Jesus, ang napakaraming tao, siya'y naaawa at nalulungkot. Salamat sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo, kapatid. Pagpalain ng Panginoon ang mga taong ganyan, na hindi binigyan ng pansin ang kailangan, kundi binigyan ng pansin ang mga kaluluwang mabuhay. Heed the words of Jesus. You shall love your neighbor. Heed the words of Jesus. Pakinggan ninyo ang aral ng salita ng Diyos. In Luke chapter 10, verse 27. Use this passage as a guidelines for living. And remember, the man by the side of the road, he is your neighbor. Use this passage as a guidelines for living. Remember the man by the side of the road, he is your neighbor. Tumingin ka sa paligid. Marami kang kapitbahay. Marami kang kapwa. And this is your time, this is your destiny to help those men who are dying and near death. I would like to stress this, to read this in the spirit of prayer. In Luke chapter 10, verse 27. You just prepare your heart this very morning. Mayroong isang tao, a lawyer, isang abogado at nagtatanong, paano ko matatanggap ang buhay na walang hanggan? How can I inherit the kingdom of God? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Kapatid, kaibigan, kung ikaw'y nakikinig ngayon, at kung naabot ka ng tinig na ito, kung ikaw'y katulad ng isang abogado at lalaking ito, paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan? At sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ulitin mo sabihin sa ito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. The robber's attitude, what is thine is mine. The priest and the Levite's attitude, what is mine is mine. But look what kind of attitude the Samaritan has. What is yours is mine. In short, kung ano ang sa akin ay sa iyo. Reading the scripture from verse 30, 31 up to the 37. The last part is 37. Ang taong tumulong sa kanya, yung Samaritano, tugon ng abogado, sino sa iyo sa akala ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ahantong sa karya ng Diyos. Ang sabi ng abogado, yung taong tumulong sa kanya, yun ang magkakamit ng kaharian ng Diyos. Tugon ng abogado at sinabi ni Jesus sa kanya, sige, ganun din ang iyong gawin. Go and do thou likewise. Kaibigan, kapatid, gusto mong tumulong. Sabi ng Samaritano, ganito ang gawin mo. Kung anong nasa akin ay sa iyo. At sinabi ni Jesus sa abogado, sino sa akala mo ang magkakamit ng kaharian ng Diyos? Sabi niya ng abogado, yung tumulong. Gusto mo bang tumulong? Huwag sa salita.
Huwag sa mga pangako. Go. Not and tell, but go and do. Go and make this passage that the Lord may be pleased. Mga magulang ko, kapatid, ngayong umaga, lumagay tayo sa diwa ng panalangin. Bansa sa bansa, sa kanayunan sa syudad, this COVID-19 virus is not respecting you neither. Ang bawat madaanan nito ay magsisilbing buhay ang kabayaran. But I challenge you, people of God, this very moment of time, makipag-isa kayo sa panalangin. Be in the spirit of prayer. As we pray in agreement, magkaisa tayo sa panalangin. Natanging ang Diyos ang nakakaalam kung kailan, hanggang kailan, ang magaganap sa daigdig. Diyos, kami po ay tumatawag sa iyo. Nananaghoy, nananangis. We just arrived at the end of our rope. Humantong na kami sa dulo ng tali ng aming buhay at wala na kaming magagawa. Mangyayari ang dapat mangyari. Dapat nawa ang kalooban mong masunod. Patawarin mo, Panginoong Diyos, ang mga tao. Patawarin mo kami na iyong mga nilikha. Patawarin mo, Panginoong Diyos, ang aming buhay na minsan at madalas na nalingat sa mga bagay na panlangit. Higit namin nabigyan ng mga bagay na panlupa. Kumain, matulog, magsaya. Dito lamang napukaw ang aming isip at puso. Pero hindi namin napaghandaan na pag ganito ang sitwasyon, walang magagawa ang sinumang tao, o anumang kapangyarihan, o anumang impluensya, o anumang kayamanan, o anumang kataasan ng estado ng buhay. Walang makapagpapalaya sa aming bansa. Walang makapag-aalis ng salot na ito, kundi ang Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, na higit na makapangyarihan ng Diyos na sumasamin kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Greater is He that is in us, that is in the world. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, kumakoto kami sa trono ng iyong kahabagan. Lord, we pray, Father, in Jesus' mighty name. We cast every spirit of virus and viruses, not only this COVID-19, that soon and very soon, by faith, Lord, in Jesus' mighty name, this will be gone, this will be faith, in Jesus' mighty name, in all circumstances that we are facing, the world is facing now, of all the situations who are not in good situation, Father, we ask your divine intervention, that you can restore everything that Satan destroyed the lives of your people in Jesus' mighty name. We pray for the family, our family, whom you have created. We pray for our community. We pray for all the whole nations. Protection against this COVID-19 has been creating fear. Crisis and causing death globally. Ipinagdarasal namin ang aming kapaligiran, ang aming bansa, ang buong bansa, na ipagtanggol mo kami, Panginoon, sa salot na ito, na lumilika ng takot, kabalisahan, krisis, kamatayan, globally sa buong bansa, Panginoon. At ang aming mga doktor, mga nurse, physicians, and all the frontliners, those who are battling their sickness, yung mga inabot, Panginoon, ng sakit nito na nasa loob ng silid,
ng mga pagamutan, ibaon mo sila sa pangalan ni Jesus. By your stripe and by your wounds, they were healed, Lord. You are our great healer. You have sent your word, Lord, then after this healing is followed. You promise us, Lord God, after your word be sent, then healing follow. Lord, naipangaral ko ang isalita at umaasa ko sa kagalingan, Panginoon, nakasunod nito. Lord, we ask the complete healing of all nations and this virus to stop right now in Jesus' name. We will not stop until the windows be opened by the Lord Jesus Christ. We're knocking at your door, Father. We're knocking at your heart, Jesus. Oh, Holy Spirit, help us, Lord God, to strengthen our faith, to live under the holiness and justice prevail, Lord. Hallelujah. Lord, we pray for miraculous provisions, that we believe that you are the Jehovah Jireh, who provide everything for the poor. And for those daily wage earners, yung mga pumapasok sa mga pabrika, sa kumpanya, na ngayon ay walang hanap buhay, Panginoon, ibalik mo ang kanilang hanap buhay sa pangalan ni Jesus. We pray for your divine intervention in Jesus' mighty name. Protection and wisdom for all frontliners, medical practitioners that are still finding cure for this virus. There is no one, but there is only one cure about this virus, and that cure is the physician, our great healer, Jesus Christ, by your blood and by your wounds. As well as our soldiers, men in uniform, policemen, and other all-ranking public servant sectors of our community. We pray for His Excellency, President Roa Duterte, the Vice President, Panginoong Diyos, Robredo, Lord, the all senators, all congressmen, governors, mayors, and all the barangay levels up to the lowest ranking public servant of the community and the earth. Father, we pray for the nation after nation. We pray for the legislative, the one who make the law. We pray for those who make the judiciary, the executive cabinet members. We pray for the family of all those who are in a public community service, Lord. Our church leaders, pastors and workers, all God's people to unite in prayer and fasting to win this battle. We are not battling, Lord, to engage battle, but we are engaging ourselves to a battle that was already won by the Lord Jesus Christ. Nakikipagdigma kami, Panginoon, sa isang digmaan na hindi nalalagay ang pangalan ng Diyos sa kaluwalhatian. Nakikipagbaka kami sa isang laban ng tapos na, sapagkat ang Diyos namin ay makapangyarihan at mananagumpay. Amen. Lord, we are not destined to be defeated, but we are destined to be victorious. Amen. Lord, we pray. We pray for all the barangay levels, our 42B officials, our barangay chairman de Los Angeles Arman, and all the kagawats, Tugay, Adriano, Ramos, Baleda, Javier, Tacluyan, Fernandez, Ramos, Kihan, Gita, Justo, Pera, Trinidad, Alejo, Karen, de Los Angeles, John, Aniano, Galle, Kiling, Castro, Tessing, and Castro, Joel. Panginoon, ngayon pong umaga, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong maghapon. Nataglay namin ang isang katiyakan na ang Diyos na naligtas namin sa amin noon, ngayon, ay mananatiling Diyos na tagapagligtas namin sa kasalukuyan at sa darating. Lord, aming ibabalik, Panginoong Diyos, ang papuri at pasasalamat ay para sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, ito ang aming samdalangin at aming siniselyuhan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.